Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat, brethren and friends, kay Pastor Joseph at maging sa pamilya ni Pastor Erdy. Welcome back sa Antipolo. Ngayong umaga po ay may tatalakayin tayo na topic na I believe ay magiging useful para sa ating buhay na kabanalan. So, ito ay patungkol sa kung paano natin itatrato yung goal ng richness at maging yung estado natin sa kahirapan. Pero bago tayo magsimula ay idulog natin sa panalangin. Sige po tayo manalangin. Dakilang Diyos, Ama, naghahari sa lahat, banal ka, siya nga na itinalaga mo ang araw na ito para sa kapurihan mo at sa kabanalan namin. Ito ay benepisyo sa aming mga mananampalataya na kami ay may araw ng kapahingahan, araw na nakatakda para lamang sa iyo. Salamat sa mapagbiyaya mong kamay na kami ay pinapunta mo rito ng mapayapa, ng may kasiglahan, ng may bukas na isip upang marinig at makinig sa iyong salita. Ngayon nga sa aming pag-aaral, ibigyan mo kami ng tenga na nakaririnig, mga mata na nakakakita, at nawa ang iyong pangalan ay siyang mapapurihan higit sa lahat. Tulungan mo kami na magkaroon ng karunungan patungkol sa discussion sa richness at sa kahirapan, sa poverty. Kayo nawa ang siyang manguna sa aming tatalakayan sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sige po, sisimulan ko yung ating devotional sa pagbabasa ng salita. Makipagbukas po kayo sa akin sa Luke chapter 16, verses 19 to 23. Luke 16, verses 19 to 23. Babasahin ko po ito sa wikang Ingles. This is the word of God. So there was a rich man who was clothed in purple and fine linen, and who feasted sumptuously every day. And at his gate was laid a poor man named Lazarus, covered with sores, who desired to be fed with what fell from the rich man's table. Moreover, even the dogs came and licked his sores. The poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried. And in Hades, being in torment, he lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. Salamat sa salita ng Diyos. Ngayon, itong pinili ko na teksto ay mamaya pag-aaralan natin kung ano ba yung relevance nito sa patungkol sa pagiging mayaman at sa pagtanggap sa estado ng kahirapan. Bibigyan ko lang kayo ng ilan sa mga phrases or yung mga statements na usual na naririnig natin patungkol sa usapin ng pagkayaman at sa pagiging mahirap. Ilan sa mga phrases or statements na nasa kultura ng Pilipino ay yung sinasabi nila na, for example, the rich is getting richer, tapos the poor is getting poorer. Yan, ano pa? Sabi pa dyan, people who are deprived of wealth must have access to it. Sabi pa nung iba, we have money for war, but we don't have money to help the poor. At isa sa mga pinakasikat na ginagamit ng mga Pilipino, ito, di mo kasalanan na pinanganak kang mahirap, pero kasalanan mo na kung mamamatay kang mahirap. Bukod roon ay marami pang mga kataga na namumutawi sa ating society, sa lalong-lalo na sa kultura ng Pilipinas. Isa sa mga pinakamalaking problema sa buhay ay ang estado ng kahirapan. Ilan sa mga ekonomista ay naggawa ng mga proposisyon kung paano ito malulutas. Tawag sa kanila ay mga theorists, economic theorists. Dumating yung mga panahon na meron tayong mga feudal lords
yung mga merong mga pinuno, tapos sila ay merong mga alipin. So, yun daw talaga yung natural order, sabi nung ilang historian, na merong mga namumuno at merong mga inaalipin. Dumating naman yung panahon nung Middle Ages, nanguna yung mga feudal lords. So, sila yung mga mayayaman, mga noble people. Tapos sila yung mga may-ari ng mga sobrang lalaking lupa. And meron pa rin sila mga alipin. Pagdating naman ng 1500s hanggang 1700s ay bumukas na yung plataforma para sa tinatawag nila na capitalism. Sabi nila, ang capitalism daw yung pamamaraan upang mabigyan ng opportunity ang lahat na yumaman. Hindi lang daw yung yaman ay mapupunta sa mga piling tao. Dumating naman yung ideya nila Karl Marx na Marxism, Communist Socialism. Ang sabi naman nila, dahil ang mga kapitalista daw ay parang mga feudal lords pa din. Pero consensus na. Pero may pagpayag na nung individual sa pagiging alipin nila, kumbaga. Tayo daw na mga nagtatrabaho sa kapitalistang society ay mga alipin pa din na mayayaman, pero may pagpayag na natin. Sabi naman ng iba, edi hindi na pag-aalipin niyon. Ay may will na kasi. Sabi naman nung mga Marxista, yan ay pag-aalipin pa din kasi you are left with no choice. You have to work for them. Sabi nung economics, the poor is getting poorer is a fallacy. Sabi nila, yung kataga daw na ang mahirap ay nagiging mahirap pa rin, lalong umihirap, ay yan daw ay hindi makatotohanan. Dahil yung mga sinurvey daw noong 20 years ago na mga mahihirap, kung sila pa din daw yung mga taong isusurvey ngayon, ay karamihan doon ay hindi na mahirap. Relatively. Kasi ang minimeasure lang daw sa statistics ng economics ay yung presence ng kahirapan. Pero kung yung mga same na tao, for example, sinurvey itong nasa kaliwa, tapos after 20 years sila ulit yung sinurvey kung mahirap pa rin sila. So according sa research, ay hindi na sila mahirap. Sila ay nag-attain na ng relative na kayamanan. So, what exactly do we mean by poverty? It is a dilemma. Poverty is really an unsolvable problem. So, what must we do? Sa general naman na religious approach, hindi lang sa Christianity, maging sa ibang mga relihiyon, ang approach ay tulungan ng mga mahihirap. Poverty is alleviated by us helping each other, giving what each other need, and persevering in the works of generosity. Ito yung mga example na nakita natin sa mga Budista. Ito yung mga example na nakita natin sa Roman Catholic Church, yung kagaya ng ginawa nila Mother Teresa. Yan, gumawa siya ng mga charitable works. So, paano naman yung pananaw ng Protestante? Ano naman yung pananaw ni Martin Luther patungkol sa kahirapan at kayamanan? Sabi si Martin Luther ay meron siyang puso para sa mga may hirap, sa mga maralita. Isa ito sa mga naging consequence ng kanyang reformation. So, he emphatically points itong statement niya. The natural person absolutizes himself and makes of himself an idol. He is individualistic and egocentric in his rejection of the common good. He chooses only what benefits him personally. Patungkol ito sa paghahangad na maging mayaman, sabi ni Martin Luther, this cunning of the flesh enables the individual instinctively to know that he will receive much by allying himself with the rich and powerful, but nothing for his solidarity with the poor and weak. So pinapakita ni Martin Luther doon yung paghahangad ng pagiging mayaman at yung natural na estado ng pagiging mahirap. Kasi yung mga tao daw, mayroong tendency na natural sa atin na we align ourselves doon sa mga powerful, sa mga meron. Pero never in history na mayroong nag-aalay sa mga mahihirap or kumakampi sa mga mahihirap nang wala silang pakay. Hindi nila pakay na tulungan sila, kundi ang pagtulong sa mga mahihirap, according kay Martin Luther,
is meron silang motibasyon na iba. So it's either for the favor ng pagiging hari nila. Sa mga politiko ngayon, ginagamit yung mga salita ng mga maralita para makuha yung kanilang mga boto. Sa pinag-aaralan namin sa linguistics, sa tinuturo ko sa kolehiyo, yung mga politiko ay meron silang ginagamit ng mga technique. Isa nga dun sa technique na yon yung tinatawag na discourse of us versus them. So itong mga politiko ay nakikibagay sa salita na meron sa mamamayan, sa society, yun yung us. Tapos ginagamit iyon ngayon para makuha yung simpatya nila laban doon sa them. Sino ang them? Ang tanong, yun yung mga mayayaman. Yun yung mga nasa kapangyarihan. So merong tension sa society natin, and naturally in the sin-stricken world, meron talagang tension between richness and poverty. Now, the question is, what does the scripture tell us about it? How should we deal with it? Bilang tayo mga Kristiyano at katatapos lang ng pag-aaral natin sa Reformasyon, napakagandang pag-aralan nito. Beneficial kasi totoo naman na may kahirapan talaga. Totoo naman na mayroong mga mayayaman na makapangyarihan talaga. Ngayon, bakit yun ay sa providensya ng Diyos, merong naging mayaman na ganito kayaman at meron namang binigay na ganito kalbaba ang buhay? Paano natin itatrato iyon sa labas at sa personal natin? Paano kapag tayo na nakaharap doon sa ganung providensya? Ngayon, ang scripture, merong mga critic na sinasabi the scripture is not clear because it contradicts itself with regards sa view ng poverty at sa pagyaman. Sabi dun sa isa, sa 2 Thessalonians 3:10, ito ay patungkol sa pagpapayaman. Ito yung ginagamit nila na scripture verse para sa pag-i-aim na ma-improve yung sarili mo at pagyaman. Sabi dun, for even when we were with you, sabi ni Apostle Paul, we commanded you this, if anyone will not work, neither he shall eat. Yung ginagamit naman ng kabila, yung mga pacifist or yung mga masyadong passive patungkol sa kahirapan, at sabi nila, ang sinasabi ng scripture is this, Matthew 6:26-27, look at the birds of the air, they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not more of value than they? And which of you by being anxious can add a single hour to his span of life? So, merong tension. Yung isa, kailangan actively magpa-participate ka sa pagpapayaman. Ito yung ginagamit nila na verse, yung 2 Thessalonians. Yung isa naman, kailangan passive ka lang. Whether yumaman ka o hindi, okay lang yan. Kasi ang Diyos naman ang nagbibigay ng providensya. So, hindi mo kailangan problemahin yan. Isa ay merong active, yung isa naman ay merong sense ng passive. Ang tanong, saan tayo lulugar bilang mga Kristiyano? Ano yung lulugaran natin? Pag mayabi bang mayaman, masama na agad ang ugali. Pag naghahangad ka bang yumaman, ay worldly ka na. Kapag ba ikaw ay naghahangad ka lang na maging stable sa buhay mo, relative lang yung kayamanan mo, merong kahirapan sa buhay, yung pagiging kontento mo na ganun, kasalanan ba iyon? Di ba? Babalikan natin yung phrase kanina. Di mo kasalanan pinanganak kang mahirap, pero kasalanan mo na kung mamamatay kang mahirap. Tunay ba na kasalanan ng pagiging mahirap? Ang sinasabi kasi yung ganyang paniniwala ay, yung pagiging mahirap mo, kasalanan mo yan. Ay hindi yata natin naiintindihan kung ano ang essence ng kasalanan. Kasalanan ba talaga sa harap ng Diyos na tayo mahirap? Ano ang kinalaman ng Diyos dito? May kinalaman ba ang Diyos? Ito yung mga tanong na dapat nating kaharapin patungkol dito. Now, how should we answer itong seeming contradiction sa Scripture? Sasagutin natin yan gamit yung text na binasa natin kanina sa Luke 16:19-23. Let's understand the text, brethren. So, ilan sa mga linya doon na nakasulat ay kagaya ng purple and fine linen. Yung purple and fine linen, it signifies yung kayamanan nung rich man. Sabi kasi doon, di ba, there was a rich man who was clothed in purple and fine linen.
and feasted sumptuously every day. So yun yung unang character na binigay sa parable. Ang kausap kasi ni Kristo dito, kung hindi ako nagkakamali, ay yung mga Pharisees. So, he gave this example na merong mayaman, na merong purple, at meron siyang fine na damit, linen, na tela, na kung babalikan natin sa history, yung pagkakaroon ng purple na kulay na damit, yan ay sobrang mahal. Kasi ngayon, yung purple na kulay ng damit, iyan ay relatively mabibili mo na kahit saan. Tama? Pero nung panahon nila, kailangan yan mag-undergo ng sobrang habang proseso gamit ang mga pinakamahal na mga ingredients or na mga sangkap para mabuo yung purple na damit. So it is one of the most prized type of dye or kulay ng damit nung panahon nila. Hindi ko na i-comment yung proseso, pero ito yung sinabi ni Pulpit Commentary rather. Sabi niya doon, the purple garment so dyed was a royal gift. Yung ganito daw na purple na kulay ng damit, ito daw ay isang klase ng mga damit na binibigay sa mga royalty. And was scarcely used save by princes and nobles of the very high degree. In it, the old images were sometimes arrayed. The fine linen was worth twice its weight in gold. Noong panahon nila, mas mahal pa yung fine linen, yung fine na tela, sa madaling sabi, kaysa sa ginto. So, ini-illustrate sa atin ni Kristo sa kanyang parabola yung estado na meron yung rich man. Hindi lang siya rich man, pero kumbaga yung level nito ay nasa milyonaryo or bilyonaryo sa panahon natin ngayon. Hindi kayang i-afford ng normal na tao yung purple na kulay ng damit, maging yung fine linen. So ito yung pinapakita sa atin ngayon. Merong dalawang characters. Yung isa ay sobrang angat yung kanyang buhay, tapos yung isa naman ay nag-aabang sa pintuan nung mayaman. Ano pa yung mga terminologies na makikita natin dyan? For example, yung sa pag-describe doon sa poor man na si Lazarus. He was laid at the gates. Merong dogs. Merong sore, mga sugat. He is being fed. Yung poor man na si Lazarus daw ay napapakain doon sa mga pagkain na nahuhulog doon sa table ng mayaman. In short, walang-wala si Lazarus. Kumpara dito sa binigay na karakter na una, si Lazarus ay walang-wala. Talagang siya ay lugmok sa kahirapan. Ang interesting doon ay sa bandang dulo kasi nung verse or nung chapter, yung mayaman ay napunta sa Hades at yung mahirap naman ay nasa tinatawag nila na Abraham's side or sa ibang translation ay Abraham bosom. Sa madaling sabi, pwede nating isipin yun na heaven. Punta sa heaven yung mahirap, napunta sa hell yung mayaman. Na paano natin iintindihin ngayon yan? Si Kristo ba, sinasabi ba ni Kristo na ang pagiging mayaman or paghahangad na maging mayaman ay kasalanan? O yung pag naging mahirap ka, diretso agad sa langit? Paano natin ito iintindihin? Yung mga laid at the gates, yung salitang dogs, yung salitang sore, yung salitang kumakain siya sa mga nahuhulog sa lamesa ng mayaman, ito ay mga descriptions ni Christ about Lazarus' physical state of poverty. It defines kung ano yung itsura niya. His suffering in his experience. Ginamit iyon ni Kristo in contrast naman doon sa mga terms doon sa mayaman. Paano yung mga terms na ginamit ni Christ? Purple dye, fine linen, and feasting sumptuously. So ito yung nagsiset ngayon ng tone between the tension in the two. Marami tayong pwedeng isipin dyan. Sinabi ko nga kanina, kasalanan ba maging mayaman? Diretso ka kagad doon pag naging mayaman ka? Or ano yung nangyayari within
meron bang kinalaman yung estado ng kanilang mga puso patungkol dito? So error number 1 na sa pag-intindi natin dito sa verse is this: God's justice is for those who are oppressed by the rich. Hindi natin dapat isipin na porkit mahirap ay ino-oppress agad ng mayaman yan. So sila agad yung papaboran ng Diyos. Error number 2, God's salvation is specific for people. Ano yung specific for people na yun? Yung mga naghihirap lang. Materialistic sense, nakahirapan. And error number 3, gaining wealth is unchristian. What is the core? Ano naman yung pinakapuso ng parabola na tinatalakay natin? The core of the message or the parable, and to answer yung seeming contradiction in the scripture, is this: it is neither luxury nor poverty that categorizes man for salvation. It is the condition of their heart. Hindi ang kayamanan at hindi ang kahirapan ang nagde-define sa kaligtasan ng tao. Yun ay ang estado ng kanilang puso. Okay, meron pa rin question, of course. Parang hindi naman yan pinakita dun sa parable. Ano yan? Implication mo lang ba yan? Inisip mo lang ba yan? Titingnan natin ngayon isa-isa. Poverty and pride of the spirit symbolized. Papaanong yung mahirap ang naligtas? Ilan sa mga komentary na nabasa ko, yung mahirap daw kasi, it symbolizes the state of the heart or the soul of the poor man. He is poor in spirit. The poor man, being content of being fed with whatever falls from the rich man's table, communicates to us, readers, that the message of this character is having a content heart. Yung meron siyang puso na hindi naghahangad ng sobra-sobra, kundi yung tinatanggap niya yung kanyang estado. Pansinin niyo, hindi ginamit na lingwahe doon yung nanghihingi siya. Actually, inisip ko nung una, beggar siya. Nanghihingi siya doon sa mayaman. Pero ang pinakita na lingwahe ng scripture is kung ano man yung malaglag sa table nung mayaman, ayun yung kinakain niya. So there is a sense that he is content. Isipin mo, dinidilaan ng aso yung mga sugat mo, nakaabang ka lang sa pintuan ng mayaman, ang kinakain mo mga mismis pero kontento ka. It talks to us, it communicates to us the state of his heart. He is poor in spirit. He is content with the providence that has been given to him. Ano naman yung kabila? Bago tayo pumunta doon, related ito doon sa sa sinabi doon sa Matthew 12, yung ganitong language. Matthew 12:22-29. Ito yung babae na nangihingi sa Panginoon na iligtas yung kanyang anak. Sabi dito, "Yes, it is, Lord," she said. "Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Ngayon, paano naman natin iintindihin na yung mayaman ay napunta sa Hades at wala ng kaligtasan para sa kanya? The wealth of the rich man was symbolizing or giving to us the meaning na meron siyang prideful spirit. The language na feasting sumptuously, yung lingwahe na ginamit sa parable na feasting sumptuously, knowing na merong nahirap doon, na tinatalikuran niya, hindi niya binibigyan ng pansin, hindi niya tinutulungan. Alam nung mayaman yon. Kasi itong si Lazarus, nag-aabang siya. So, kilala nung mayaman doon sa parabola, si Lazarus. However, this rich man continued with whatever he is doing. He feasted sumptuously and enjoyed the luxury of his life. It is purposely used by Christ in his parable to present a character of a discontented heart. A discontented heart is the expression of a man who pride on their achievement and their status.
Pwede nyo basahin din yung Psalms 128 to 2. At saka yung Philippians 3:18 and 19. Sabi dito, for when you eat the fruit of your labor, blessings and prosperity will be yours. So there is a sense na yung sapat sa atin, yung kinakain natin. Pero yung lingwaheng ginamit sa parable, feasting sumptuously. Sobra-sobra. Napakarami. Now, to contradict this point, in Philippians 3:18 and 19, one of the characteristics of those who are enemies of Christ was described as those people whose God is their bellies. So sila na ang Panginoon or ang Diyos ay ang kanilang mga kalamnan. Hindi lang yung tiyan physically, kundi yung kanilang pagkagusto sa mundo. Yung pagmamahal nila sa mundo. So sana nagkakaroon ng kalinawan kung ano yung itsura, bakit merong naligtas at merong napunta sa impyerno. Because it gives to us this message that those who are poor in spirit are saved, but those who pride in whatever they have and in the desires of their discontented heart, they are the enemies of Christ. You cannot love the world and love God. Sabi ni Christ sa preceding verse ng Luke 16, you cannot serve two masters. You cannot serve Mammon and serve Christ. So, meron tayong 6 na points. Very briefly lang. Number 1, the different providences of God is His way of sanctifying us. Anong Tagalog nito? Sa Tagalog, mapamayaman ka, mapamahirap ka, yan ay providensya ng Diyos para sa kabanalan natin. Kung hindi ka Kristiyano, yan ay providensya ng Diyos according sa Romans 2 for you to be saved. That is God's call for you to repent. Yung kahirapan mo, yung suffering mo, that's really true. That's really hard. Now, the call for you is to repent. Now, yung blessings naman ng Diyos according sa Romans 2 din. The blessings of God was the expressions of God's mercy and grace. You know bakit hindi ka naghihirap ngayon? Because God is still merciful to you kahit sinner ka. And that is God's way of saying you need to repent. You need to come to Christ. Paano naman sa mga Kristiyano? Ang application naman dito sa mga Kristiyano ay hindi tinitingnan ng Diyos ang estado natin na ekonomiko. Ang tinitingnan ng Diyos sa atin ay yung estado natin sa Kanyang harapan. Kung tayo ba ay suot-suot natin yung katwiran, yung balabal ng katwiran ni Kristo o hindi. Yung poor in spirit, it gives to us the sense that the people whom God is pleased to see are those who are clothed with the righteousness of Christ. Sila na mga nangangailangan at kinikilala yung pangangailangan nila sa kaligtasan. So whatever you are experiencing right now, whether you are in poverty or in richness, this is the will of God in 1 Thessalonians 4 verse 3. The will of God for you in your state is to be sanctified. Sanctify your management of wealth in your richness. Sanctify your use or full use of the resources given to you in poverty. Huwag tayong hasty, kumbaga, sa paghahangad sa mga materialistic na bagay. We are made up for something better. The promise of Christ is that we will have mansions in the new heavens and new earth. We are promised not just mansion, but to be in the presence of God. Number 2, second point. Let us not be hasty on judging the state of other people's soul solely by their outward appearance. Again, let us not be hasty on judging the state of other people's soul solely by their outward appearance. Malinis, ang gandang manamit, makinis ang balat,
maganda yung bag, nakasalamin, ay mabait to. Nakahubad sa daan, tahimik na namumuhay, nakaboxer, nangingitim ang balat, adik to. Ano ang itinuturo sa atin ni Kristo sa kanyang parabola? Mas mahalaga ba na tingnan ang labas kaysa sa nilalaman ng kanilang mga puso? If this addict-looking person has Christ, he has more than the rich man. Sabi ni J.C. Ryle sa kanyang book na Practical Religion, it is evident that the rich man is the real poor and the poor Lazarus is the real rich. Why? Because the poor Lazarus has his hope in the Savior. And the rich man has his hope only in his wealth. We know that wealth is temporary. How long can you work? How long till your bones get fragile? How long will your tendons last yung iyong mga ginagawang trabaho? In a blink of an eye, your joints and your tendons, your ligaments will wear out. Your bones will be weak. But having Christ, that's eternal. Matthew 6:9-10 to 21. For where your treasure is, there your heart will be also. Third point, let us be responsible stewards of God's blessing. Whatever it is given to us, let us manage it in faithfulness. Yumaman ka, salamat sa Diyos. Ngayon, gamitin mo yan para sa kabanalan. Gamitin mo iyan sa lente ng pananampalataya. Huwag kang manggulang. Ano yung mga direct command niyan? Huwag kang manggulang. Gusto mo pang mas yumaman, huwag mong gamitin iyan para tapakan yung ibang tao. Matthew 25:14-30, the parable of the talents. So take the talent from him and give it to him who has the 10 talents. Ano yung nangyari dito? Nagbigay ng kayamanan yung master doon sa kanyang mga servants. Tapos, yung 3 sa servants, napalago nila yung talents. Yung sa pang-4 na servant, tinago lang niya. Sabi niya, natatakot kasi akong i-gamble. Baka mamaya maubos o hindi bumalik o di kaya naman hindi ko mapayaman. So binalik niya doon sa master yung binigay sa kanya ng master. Pero anong ni-reply ng master sa kanya? Take the talent from him and give it to him who has the 10 talents. So God is not passive in our state of being in poverty. Ang ganda na sinabi ni Paul David Tripp God has given us the resources to make a delicious chocolate. Resources yung physical as well as yung resources sa atin sa Imago Dei. We have the mind to make a delicious chocolate. Pero we waste it. May we not forget that slothfulness as well is a sin. Sluggardness is a sin. Isa sa mga nakalimutan na ng mga Protestante is even yung mga Puritans. The Puritans view that laziness is one of the deadliest sins in our religion. Hindi iyon Catholic doctrine. Ang katamaran ay kasalanan talaga. The scripture is clear. Sabi sa 2 Thessalonians, yung mga hindi nagtatrabaho, huwag mong pakainin. Now, it depends sa conscience mo kung gagawin mo talaga yan sa personal, right? Kung naaawa ka, it is an act of benevolence or generosity, of course. However, the commandment still stands. Laziness is a sin. So let us be responsible stewards of God's blessing. Number 4. Bakit siya mayaman? Kami mahirap. Bakit kami ganito yung naranasan namin? Sila hindi.
We must remember, brethren and friends, that all people, even in different classes, whether you are in the most rich level or caste, to average earning, to lower earning, to walang-wala, we all go to the grave. We will all go to the grave. Ecclesiastes 3 verse 2. There is a time to be born and there is a time to die. Whether you are in richness or in poverty, there is still this message. The wages of sin is death. We shall die. And there is only one answer in death. Masasagot iyan dun sa Proverbs 30 verse 8. Give me neither poverty nor riches. Feed me with food that is needful for me. Sabi sa ibang translation, feed me with the food, feed me with the daily bread, with my daily bread. Now Christ emphatically used this. The word of God is our daily bread. Whether we are in riches and in poverty, we shall die, but there is only one answer in death: Christ. Christ the Savior. Number 5, observe this. How pleasurable a believer's soul is in the sight of God. How pleasurable a believer's soul is in the sight of God. Lazarus was found to be in Abraham's bosom. Yung Abraham's bosom ay sa piling, hindi yan kay Abraham talaga. Kasi ginamit yung Abraham na context doon sa later na verses sa Luke 16 patungkol kay Christ, sa message patungkol kay Christ. So this is being with God. Yung Abraham's bosom, ang sinasabi dyan is being with God. Papaanong natutuwa sa atin yung Diyos kung tayo ay manampalataya sa Kanya? Sabi sa Matthew 25:21, isa na naman itong parable, but it clearly gives us the picture of how the Father will receive us, or how God will receive us when we die and we come to His place. Sabi niya doon, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter the joy of your master. Isn't this the more important goal that we need to attend, brethren and friends? It's okay to have the goal of becoming rich, but this is the message of the gospel. Whether you are in riches and in poverty, there is only one state of the soul that God is pleased: when you are clothed with the righteousness of Christ. When the Father sees you in His front and you are clothed with the pure righteousness of Christ, yun yung kinatutuwaan ng Ama sa harapan niya. Hindi kagaya ng ginagawa ng mga paraon na yung kayamanan nila nilalagay nila sa coffin nila at sa pyramid. Meron pang iba, yung mga asawa nila, pag namatay yung mga mayayaman, yung mga asawang babae, sa Egypt din yan. Culture nila, nilalagay doon yung mga asawa nilang babae kahit buhay pa. Mamamatay silang kasama ng kanilang asawa. Sa India din, ganun din ang kultura nila dati. Kapag namatay yung asawang lalaki, kailangan na yung babae nilang asawa ay kasamang susunugin ng katawan ng lalaki. We cannot bring our treasures in eternity, but there is only one treasure that we can bring: Christ. And number 6, how terrible the final state of those who are selfish. Isipin mo, brethren and friends, kung gaanong kalala yung estado nung sila na mga mapagsarili. Selfish. Bakit kasalanan yung pagiging selfish? Sinasabi sa panahon natin ngayon, panahon naman para sa sarili ko.
Wala namang problema kung yung panatutungkulan mo ay pagpapahinga. Pero kung ang patungkol mo ay diyan ay nakakaligtaan mo na yung iba pang mga duty bilang Kristiyano, yan ay kasalanan. Sabi sa Matthew 22:29, in Christ's discourse about the summary of the law. The summary of the law are these. Number 1, to serve and love your God with all your might, soul, and strength. And the second one is this, love your neighbor as yourself. Bakit napunta sa Hades, yung mayaman, sa parable? Because he knows this poor man begging, this poor man wanting to be fed. Anong ginawa niya? Hinayaan lang niya sa gates ng kanyang tahanan, kanyang palasyo. Hindi niya pinapapasok. At kung ano lang yung mga mismis o sa salita natin ngayon, yung kaning baboy. Yun lang yung pinapakain sa kanya. He understands this poor man, this miserable man. Pero anong ginawa niya? The parable did not give us extensive details, but the parable is enough to understand what he did. He feasted sumptuously, knowing that there is a man who needs something. That is selfishness. Minsan ganoon tayo. Ang ating kagustuhan ay I became a Christian, I will live my life in holiness, and I will die in holiness. By just myself, kami, ako, pamilya ko, and there's a nuance na maganda yon. However, is it true that the commandment is just to live in holiness? Christ himself summarized the law. Diba? The law is a lamp that lights our path in the life of holiness. The moral law is our guiding light in our walk. Tapos sinamarize ni Christ yun. Sabi ni Christ, love your neighbor as yourself. Ay hindi, love myself muna bago neighbor. Paano ko ibibigay yung wala sa akin? Tama? However, what is right is this. That's wrong. The emphasis is this. The command is clear. Love your neighbor. Hindi sinabi dyan na parang psychologist na mahalin mo muna sarili mo. Kasi hindi mo mabibigay yung wala ka. It was assumed in their time and in our time that we care for ourselves. Why do you clothe yourself? Because you care for yourself. Why do you work? Because you care for yourself. Why do you breathe? Because you care for yourself. All the things that we do, yung mga regular things na yan, that is the expression of caring for ourselves. Now, too much caring for ourselves is narcissism. But the commandment is this. Hindi pinupunto ng scripture yung pagmamahal mo sa sarili mo. The commandment is clear. We interpret the scripture with the clearer revelation rather than what is just implied. And the clear revelation is this. We need to serve others. We need to love our neighbor. Ano yung itsura ng pagmamahal sa neighbor? James 1:27. A religion that is pure and undefiled before God the Father is this, to visit orphans and widows in their affliction, and to keep oneself unstained from the world. Hindi porket sinabi mong, mahal ko yung kapitbahay ko. Mahal ko yan mabait na tao yan. That's not loving your neighbor. Sabi ni James, the expression of this religion that tells us to love our neighbors is this. Attend the widows, visit the orphans. Now, the general principle is ito. Gumawa ka para sa kanila. Work something for them. Do something for them. It encourages us to be benevolent sa mga nangangailangan. It encourages us to be humble in the face of other people. Walang gustong tumulong dun sa nangangailangan, and nakita mo in your conscience that you ought to help them.
Sabi ni Luther sa kanyang Diet of Worms, doon sa Diet of Worms, to go against conscience is neither right nor safe. And Christ is the Lord of our conscience. We need to help them with work and in faith. Now the challenge is this, friends and brethren. Let us entreat ourselves with holiness and covenant keeping, whatever our providences may be. We can trust that the Lord who provides, His provision is according to the fullness of His wisdom. Masakit tanggapin ang mahirap na estado ng pamumuhay. Ngunit alam natin na ang Diyos na siyang lumikha ng lahat, siya na nakakaalam ng lahat, siya na nagplano ng kaligtasan, na iintindihan niya kung ano ang ibinigay niya sa atin. God in the fullness of His wisdom gave this state to us, whether we are in richness or in poverty. That is the fullness that is coming out from His wisdom. Let me end with this quote by J.C. Ryle in his book Practical Religion. The parable of the text is a striking illustration of our position by nature and our debt to Christ. We all lay like Lazarus at heaven's gate, sick unto death, helpless and starving. But blessed be God, we were not neglected as He was. Jesus came forth to relieve us. Jesus gave Himself for you, that we might have hope and live. So doon po nagtatapos yung ating devotional. May tanong pa po ba? Or wala na, no? Prayer na tayo. Sige po, tayo manalangin. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Dakilang Ama, salamat sa natapos namin na devotion patungkol sa talakayan ng kayamanan at ng estado ng kahirapan. Tunay, Panginoon, na madaling sabihin ng mga bagay na ito, ngunit kinikilala rin namin na Ikaw ang siyang nagtalaga ng mga bagay na ito. Tulungan mo kami sa pananampalataya na tanggapin ang providensya mo. Mahirap, maging mahirap. At sa kayamanan namin ay tulungan mo kami na huwag maging waldas. Huwag maging mayabang o mapagmalaki. Tulungan mo kami na kung ano man ang ipagkaloob mo sa amin, ay makita namin si Kristo. At si Kristo ang aming maging sandigan at ang aming goal. Help us to understand the parable that you gave us. Tunay na mahirap intindihin ito. Ngunit sa kapangyarihan mo, o banal na Espiritu, na siyang nagliliwanag sa salita, ay bigyan mo kami ng pagkaintindi at karunungan. Tulungan mo kami na ipamuhay ito. Tulungan mo kami na magkaroon ng reformasyon hindi lang sa panlabas, kundi sa panloob. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Kristo. Amen.